Hindi papayag si Victoria na hindi makaganti sa kanyang manlolokong asawa. Handa siyang i-broadcast ang lahat sa buong bansa para lang maibalik ang dangal niya. Ngayong araw, ating mapapakinggan ang kwento ng palabang si Victoria, isang babae na hindi papayag na marumihan ang kanyang puri. Ating alamin kung paano niya isasagawa ang matinding ganti na hatid niya sa manloloko at traidor na asawa at sa pinsan nito. Maingay ang paligid sa isang bodega sa Maynila. Nakatatapos lang tupukin ng apoy. Amoy na amoy ang sunog na goma at basang abo. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Victoria habang mahigpit na hawak ang kanyang mikropono. Seryoso ang kanyang muka. Walang bahid ng arte, kahit ramdam na ang init ng sikat ng araw. Arthur! Ang bagal mo! Pwesto na dun sa kaliwa. Kailangan ko ng anggulo kung saan kita yung gumuhong pader habang nagsasalita ako. Sigaw ni Victoria habang inaayos ang kanyang buhok na bahagyang gulo-gulo na. Sandali lang naman, Victoria. Hindi ito cellphone na basta-basta lang tinataas, no? Mabigat ang camera. Baka gusto mo ikaw ang bumuhat. Pabalang na sagot ni Arthur habang hinihingal na isinasabit ang tripod sa kanyang balikat. Reklamo ka ng reklamo. Cameraman ka, di ba? Trabaho mo yan. Huwag mo akong daldalin, baka maputol ang live feed natin dahil sa kabagalan mo. Iritableng sagot ng reporter. Napaka-bossy mo talaga. Pasalamat ka at magaling ako. Kundi baka mukha kang bangkay sa screen dahil sa pangit na lighting. Bulong ni Arthur. Sapat para lang marinig ni Victoria. Nanlisik ang mga mata ni Victoria, pero hindi na siya nakasagot dahil nag-signal na ang producer. Sa isang iglap, nawala ang galit sa kanyang muka. Naging profesional siya sa harap ng kamera. Sa likod ko, makikita ang pinsalang iniwan ng sunog na nagsimula kaninang 3:00 ng madaling araw. Tuloy-tuloy ang pag-uulat ni Victoria. Wala siyang maling nabanggit. Bawat impormasyon ay diretso at malinaw. Nang matapos ang live coverage, agad na ibinaba ni Arthur ang kamera. O yan, ayos na. Pwede na ba tayong uminom ng tubig? O kailangan ko pa mag-survey ng buong barangay para sa'yo? Liza, tubig nga. Painumin mo tong cameraman natin. Baka maging bangkay pag di nakainom. Nakangising sabi ni Victoria kay Liza, ang kanilang production assistant. Tumatawang lumapit si Liza, bitbit ang bote ng tubig. Umagang-umaga nagbabangayan na naman kayo. Hinding-hindi talaga yan mawawala, no? Kulang na lang magpatayan na kayo dito sa field. Itong si Victoria kasi, kala mo lagi nakikipagkarera. Hindi mo lang marunong magantay. Reklamo ni Arthur habang nilalaklak ang tubig. Lumapit naman ang driver nilang si Berto na nakasandal sa van. Hayaan mo na, Arthur. Parang di ka nasanay dyan kay Victoria. Kada kasama kay mainit ang ulo. Parang aso't pusa kayo, wala nang pinagbago. Mang Berto, kahit kailan hindi ako magiging aso, baka yung si Arthur. Pwede pa maging bulldog sa laki ng katawan pero puro reklamo naman. Irit ni Victoria habang nagpupunas ng pawis gamit ang tissue. At least ang bulldog matapang. Ikaw, Victoria, para kang speaker na lagi naka-max volume. Masakit sa tenga. Ganti naman ang lalaki sa kanya. Habang nagliligpit sila ng gamit, naramdaman ni Victoria ang pag-vibrate ng cellphone niya. Pagbukas niya, chat ni Roman ang bumungad. Love, ingat sa coverage. Stress na stress ako dito sa kondo. Dumating na yung bill ng kuryente at tubig. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin yung budget ko ngayon. Miss na kita. Napatigil si Victoria. Nawala ang inis niya kay Arthur at napalitan ng isang malalim na buntong hininga. Hindi pa man natatapos ang araw niya sa trabaho, problema na agad ang sumasalubong sa kanya mula sa bahay. Oh, ba't natulala ka dyan? Napagod ka na ba kakasigaw sa akin? Asar ni Arthur habang isinasakay ang tripod sa van. Tumahimik ka nga, Arthur. Huwag mo akong simulan ngayon wala na ako sa mood. Seryosong sabi ni Victoria. Agad siyang nag-type sa phone.
Sige, pag-uwi ko na lang natin pag-usapan. May trabaho pa ako. Sus, si Roman lang pala makakapagpatahimik sa'yo eh. Masyado ka under sa fiancé mo, Victoria. Pagdating sa amin, tigre ka pero pagdating dun, para ka naging kuting na lang. Asar pa ni Arthur habang papasok sa van. Hindi ako under, Arthur. May respeto lang ako sa relasyon namin. Bagay na mukhang wala ka dahil hanggang ngayon, kamera lang ang kasama mo sa buhay. Banat ni Victoria bago sumakay at malakas na isinara ang pinto ng van. Ouch, Mang Berto, Liza, narinig niyo ba yon? Talas ng dila ng babaeng yan. Napaka-judgmental. Tumawa si Arthur pero bakas ng pang-aasar sa boses. Kayo talaga. Mag-edit na lang tayo pagbalik sa station para makauwi ng maaga. Sabi ni Liza, para matigil ang bangayan ng dalawa. Sa buong biyahe, hindi na muling umimik pa si Victoria. Nakatingin lang siya sa bintana. Iniisip kong, bakit parang laging pera ang topic ni Roman tuwing mag-uusap sila. Samantalang sa trabaho kahit puro asaran at mangayan sila ni Arthur, alam niyang ligtas siya at kampante sa galing nito bilang katrabaho. Nandito na tayo sa station. Arthur, siguraduhin mo maayos ang pag-transfer ng files ha. Ayoko makakita na malabong clip mamaya sa news. Utos ni Victoria bago bumaba ng van. Ay, boss ma'am. Masusunod. Biro ni Arthur sabay sumaludo. Inirapan lang siya ni Victoria at tuloy-tuloy na pumasok sa building. Pagod na ang katawan niya sa coverage, pero alam niyang mas nakakapagod ang haharapin niyang usapin pag uwi sa bahay. Makalipas ang isang linggo, tahimik ang kondo habang nag-aayos si Victoria sa harap ng salamin. Naglagay siya ng lipstick nang marinig ang yapak ni Roman mula sa kusina. Sa salamin, nakita niya nakatayo si Roman sa may pinto, nakapamulsa at may sasabihin. Love, alis ka na agad? Mahinang tanong ni Roman. Oo, maaga ang call time namin ngayon. May malaking sunog sa tondo na kailangan balikan para sa follow-up story. Sagot ni Victoria nang hindi lumilingon. Lumapit si Roman at tumayo sa likod niya. Ganun ba? Kasi love, baka pwedeng makahiram muna ng 5,000. Kaya asikasuhin lang ako sa labas eh. Babalik din ako agad bago ka umuwi. Napatigil si Victoria sa pag-aayos. Binaba niya ang lipstick at hinarap ang fiancé. 5,000? Roman, kabibigay ko lang sa'yo ng isang linggo para sa kuryente. Saan na naman mapupunta yan? Kulang kasi yung nabayad ko. May penalty pala. Tsaka may kailangan akong puntahan na importante. Promise babayaran kita kapag pumasok na yung komisyon ko sa racket. Paliwanag ni Roman pero hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Victoria. Racket? Roman, 3 buwan mo na sinasabi na may racket ka. Pero wala naman ako nakikitang kahit isang sentimo na pumasok. Ako na ang nagbabayad ng renta dito. Ako na ang nagbabayad sa groceries. Pati ba naman yung personal na lakad mo, ako pa rin? Medyo tumataas na ang boses ni Victoria. Bakit ba kailangan pala kayo ng usapan? 5,000 lang naman yan, Victoria. Napakadamot mo naman sa pera. Mag-asawa na tayo sa susunod na taon. Dapat di na tayo nagbibilangan. Ganti ni Roman. Bakas ang inis sa muka. Hindi pa tayo mag-asawa, Roman. At engaged pa lang tayo. Kailangan natin magtulungan at mag-ipon. Hindi yung ginagawa mo akong ATM card mo. Ano ba talagang aasikasuhin mo? Importante nga, ba't bandami mong tanong? Kung ayaw mo magbigay, edi wag. Napakaliit na bagay ginagawa mong teleserye. Sabi ni Roman sabay talikod at padabog na lumabas ng pinto. Napahawak si Victoria sa kanyang noo. Gusto niyang sumunod at makipagtalo pero tumunog ang phone niya. Si Berto ang nag-text. Wala siyang choice kundi kunin ang bag at lumabas. Bago tuluyang isara ang pinto, kumuha siya ng 3,000 sa wallet at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Ayan lang ang meron ako Huwag mo nang hintayin ng gabi dahil diretso na ako sa station. Sigaw niya bago isara ang pinto ng malakas. Pagdating sa field, sinalubong siya ng mainit na panahon at nang nakasimangot na mukha ni Arthur. Nakatambay sila sa gilid ng isang nasunog na pader. Handa na ang camera at tripod. Oh, 5 minuto kang late. Kala ko ba professional ka? Ano nangyari sa time is gold speech mo? Bungad ni Arthur habang tinitignan ang kanyang relo. Tumahimik ka nga, Arthur. Wala ako sa mood makipag-asaran sa iyo Sabi ni Victoria sabay hablot ng mikropono kay Liza. Napaatras si Arthur. Wow,
Ang aga-aga parang bulkang sasabog na naman to. Anong problema? Nakalimutan mo ba magkape? O sadyang pinanganak ang mainitin ng ulo? Arthur, isa pa ha. Isasaksak ko tong mic sa bibig mo para tumigil ka. Banta ni Victoria habang inaayos ang kanyang earpiece. Okay. Sabi ko nga, seryoso tayo ngayon. Pwesto na doon. Huwag kang kukurap, baka mamiss mo ang cue. Kahit may sama ng loob, maayos pa rin ang trabaho nila. Mabilis kumilos si Arthur at kompleto ang kuha, habang diretso at malinaw ang pagbabalita ni Victoria. Pagkatapos ng halos 2 oras na coverage, naupo muna sila sa loob ng van para magpahinga. Inabutan ni Berto ng malamig na tubig si Victoria. Oh Victoria, inom ka muna. Parang alalim na iniisip mo habang nagre-report ka kanina. May problema ba sa preparasyon ng kasal? Sandaling natigilan si Victoria bago uminom. Wala naman, Mang Berto. Nakakapagod lang, ang dami ng balita ngayon. Sus, huwag mo kami lokohin. Tumawa pa si Mang Berto habang nagmamaneho. Balita ko malapit na ang kasal ni Roman, diba? 1 taon na lang. Siguradong busy kayo sa pag-iipon at pagpaplano ng bahay. Ay nako, Mang Berto. Singit ni Arthur mula sa likod habang naglilinis ng lens. Huwag mo nang tanungin yan. Baka kaya mainit ang ulo niyan kasi hindi pa tapos ang guest list. O baka ayaw sumunod ang fiancé niya sa mga gusto niya. Hindi ganun yan, Arthur. Maayos naman ang plano namin. Sadyang marami lang talagang kailangang ayusin. Pero mukhang di ka masaya. Diretso ang sabi ni Berto. Sa tagal ko na ditong driver. Alam ko kung kailan excited ang isang bride-to-be. Pero ikaw parang gusto mo pang tumambay dito sa van kesa umuwi. Hindi agad nakasagot si Victoria. Alam niyang may punto si Berto. Pero ayaw niyang aminin. Ayaw niyang sabihin na pakiramdam niya nagiging pabigat na si Roman at may mga red flags na unti-unti niyang napapansin. Baka naman kasi masyadong seryoso si Victoria. Kaya pati si Roman nasasakal. Biro uli ni Arthur pero napansin niyang hindi tumawa si Victoria. Napansin din niya ang bahagyang panginginig ng kamay ng babae habang hawak ang bote ng tubig. Hoy Victoria, joke lang yun ah. Pero seryoso, kung may bumabagabag sa'yo, huwag mong kimkimin yan. Baka mamaya sa live news ka biglang umiyak. Ako pa masisi sa bad lighting. Inirapan siya ni Victoria. Mag-ayos ka na lang ng gamit mo, Arthur. Malayo pa ang susunod nating coverage. Delete pa din. Bulong ni Arthur kay Berto, pero tumigil na siya sa pangaasar. Tahimik sa loob ng van habang bumabiyahe sila. Nakatingin si Victoria sa bintana. Pinagmamasdan ng mga sasakyan nag-uunahan sa kalsada. Ramdam pa rin niya ang boses ni Roman sa isip. Humihingi ng pera. Mabigat ang dibdib niya. Para may nakatagong kaba na hindi niya maalis. Engaged na siya at dapat masaya. Pero bakit mas lalo siyang naiipit sa sitwasyong hindi niya alam kung paano lampasan? Gabi na makauwi siya sa kondo. Pagod na pagod ang kanyang katawan mula sa sunod-sunod na coverage sa labas. Pero ang isip niya, mas lalong pagod. Pagbukas niya ng pinto, tanging ang maliit na ilaw sa kusina ang nakabukas. Bago pumunta sa kanilang kwarto, napadaan si Victoria sa isang pinto na bahagyang nakabukas. Ito ang bakanting kwarto na matagal na nilang hinanda. Pumasok siya sa loob at binuksan ang ilaw. Maayos ang kwartong ito. May kama na, may cabinet, at may pinturang kulay puti na malinis tingnan. Ang kulang na lang ay gamit pambata. Sabi kasi ni Roman, dito nila patutuluyan na magiging anak nila sa hinaharap. Kaya naman inuna na nilang ayusin ang mga gamit sa loob, bago pa man sila ikasal. Hinawakan ni Victoria ang malambot na kutsyon ng kama. Nung una tuwang-tuwa siya habang binubuo nila itong kwarto. Pero ngayon, habang nakatitig sa bakanting espasyo, parang hindi na saya ang nararamdaman niya kundi bigat. Ano ba nangyari sa atin, Roman? Hindi ka naman ganito dati. Talaga bang handa na ako para dito? Tanong niya sa sarili. Eksaktong 11:00 ng gabi, nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas. Lumabas si Victoria sa bakanting silid at nakita si Roman na kapapasok lang. Gusot ang suot nitong polo at amoy usok ng sigarilyo. Gising ka pa pala. Saan ka galing? Akala ko aasikasuhin mo yung sinabi mo kanina, ba't ngayon ka lang? Ha? Sunod-sunod na tanong ni Victoria. Nakita lang kami ng dati kong katrabaho.
Pinag-usapan lang namin yung racket ko. Ba't parang lagi ka nagdududa, Victoria? Naginawan ba kayo gamit ang perang binigay ko kanina? Pambayad natin yun sa bills. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Roman. Biglang naging alerto siya at kinuha ito mula sa bulsa. Hindi ko winaldas yun. May binayaran lang din ako at pwede mapagod ako. Huwag mo na ako sermonan. Sino yung kachat mo? Kanina ka pa pindot ng pindot dyan. Mabilis na pinatay ni Roman ang screen at pinasok ang phone sa bulsa. Wala, yung tropa ko lang. Nagtatanong ko na kauwi na ako. Masyado ka naman praning. Kung wala yan, ba't kailangan mo itago? Ba't kailangan lagi nakalock ang phone mo ngayon? Dati alam ko password mo eh. Pero pinalitan mo na hindi mo sinasabi sa akin? Respeto naman sa privacy, Victoria. Engaged tayo, hindi ibig sabihin nun kontrolado mo pati cellphone ko. Nakakasakal ka na. Hindi privacy yan kapag may tinatago ka na, Roman. Halos hindi ka na umuwi sa tamang oras. Laging kulang ang pera at ngayon, pati phone mo bawal ko na makita. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Wala nga nangyayari. Nagtatrabaho ako para sa atin. Para mapuno natin yung bakanting kwarto na gusto mo. Pero sa halip na suportahan mo ako, puro ka hinala. Sigaw ni Roman, bago dumiretso sa banyo at malakas na sinara ang pinto. Naiwan si Victoria sa sala, nakatayo at nanginginig sa inis at lungkot. Tumingin siya sa banyo, tapos sa bakanting kwarto. Ang dating simbolo ng kanilang pangarap ngayon, paalala na lang ng mga pangakong unti-unti nang napapako. Lumipas ang 1 oras. Nakahiga na sila sa kanilang kama pero magkatalikod. Ramdam ni Victoria na gising pa si Roman. Naririnig niya ang mahinang tunog ng vibration ng cellphone nito sa ilalim ng unan. Gusto niyang agawin ang phone. Gusto niyang magwala. Pero pinilit niyang pumikit na lang. Natatakot siya na baka kapag nalaman ng totoo, masira ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon. Kinabukasan, maagang nagising si Victoria. Naabutan niya si Roman sa kusina. Nagkakape at tila maayos na ang mood, na tila walang nangyaring away kagabi. Love, sorry kagabi ah. Masyado lang ako stress sa mga bayarin kaya uminit ang ulo ko. Paglalambing ni Roman, habang hinahawakan ng kamay ni Victoria. Sana naman kasi, magsabi ka ng totoo, Roman. Hindi yung puro dahilan ka. Promise, magiging maayos din ang lahat. Ginagawa ko naman ang lahat para sa atin, di ba? Hindi na sumagot si Victoria. Kinuha na lang niya ang bag at naghanda ng umalis para sa trabaho. Habang palabas, napatingin siya sa bakanting kwarto. Para bang paalala ito ng mga pangakong parang hindi na matutupad sa kanyang isipan. Ingat sa work, love. I love you. Ingat din. Sagot lamang ni Victoria. Pero hindi niya na nagawang sabihin ang salitang, I love you too. Sumakay siya ng elevator at huminga ng malalim. Alam niyang sa pagpasok niya sa trabaho, kailangan niyang isuot uli ang kanyang maskara bilang matapang na reporter. Bago mag-alas 5 ng hapon, katatapos lang ni na Victoria at Arthur sa isang mainit na coverage sa labas ng City Hall. Habang nagliligpit ng gamit sa van, hindi mapakali si Victoria. Panay ang tingin niya sa kanyang cellphone kahit wala namang text mula kay Roman. O dahan-dahan naman. Baka mabali yung tripod. Saway ni Arthur habang pinapanood si Victoria na parang wala sa sarili. Kanina ka pa hindi mapakali dyan. May lakad ka ba kaya ka nagmamadali? Wala. Gusto ko lang makauwi na maaga. Lagkit na ng pakiramdam ko eh. Sus, parang di ka naman sanay. 3 taon na tayo naliligo sa pawis dito sa kalsada. Ngayon ka pa nagre-reklamo. Aminin mo, may hindi ka na magandang pakiramdam, no? Arthur, please. Huwag mo nang dagdagan yung iisipin ko. Mang Berto, tara na po, uwi na tayo sa station para makapag-logout na ako. Utos ni Victoria habang sumasakay ng van. Nang makarating sa condo unit niya, pagkalipas na 1 oras, dahan-dahang binuksan ni Victoria ang pinto. Agad siyang nasalubong ng malakas ng amoy ng matamis na pabango. Narinig niya ang tawanan mula sa hallway. Pagdating niya sa tapat ng bakanting kwarto, doon niya nakita ang isang babaeng nakaupo sa ibabaw ng kama habang nag-aayos ng mga damit sa cabinet. Lumabas si Roman mula kusina na may dalang juice. Love, nandiyan ka na pala. Surprise, ito nga pala si Evelyn. Yung pinsan ko na kinakwento ko sa'yo. Yung pinsan ko galing sa Dubai. Naningkit ang mga mata ni Victoria. Pinsan? Never mo siyang binanggit sa akin, Roman. Tumayo ang babae. Maiksi ang suot itong shorts at manipis ang sando.
Hi Victoria, I've heard so much about you. Ang ganda mo pala sa personal. Kala ko sa TV lang. Sabi ni Evelyn habang nakataas ang isang kilay at tinitignan si Victoria mula ulo hanggang paa. Thank you. But I'm sure my beauty isn't the reason why you're in this specific room. Roman, ba't dito mo siya pinatuloy? Alam mo kung para saan ang kwartong to, di ba? Love, sandali lang naman siya. 1 buwan lang habang naghahanap ng titirahan. Maawa naman tayo, pamilya ko yan eh. Sumingit si Evelyn habang tinitignan ng kanyang mga kuko. Probinsya is so boring kasi. Tsaka sabi ni Roman malaki naman daw tong kondo nyo. Why waste money on a hotel if I can stay here for free, right? Common sense naman. Doon na uminit ang ulo ni Victoria. Hindi siya sanay na binabasto sa loob ng sarili niyang bahay. Tinitigan niya si Evelyn ng diretsyo. Common sense? Let's talk about common sense then. This room is a private space. We've specially prepared for our future plans. You don't just walk in here and claim it as your own without my permission. This is a residence, not a charitable institution. Nag-roll ng eyes si Evelyn. Whatever, dami mong sinasabi. Tagalog na lang tayo baka hindi mo kayang i-maintain yung pag-i-English mo. Ngumiti si Victoria na halatang may pang-aasar. Actually, I can do this all day, sweetie. But let me make this crystal clear for you. Since you seem to have a hard time understanding basic boundaries, you're staying here as a favor from Roman, not because you have a right to be here. So if you want to keep staying under this roof, you better fix that attitude of yours before I show you the door. Natahimik si Evelyn. Halatang hindi niya inaasahan na ganun katapang si Victoria. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha ni Roman at biglang nagbago ang aura ni Evelyn. Mabilis siyang nag-adjust, nagkunwaring malungkot. Tiningnan si Victoria na parang may iniisip. Oh, OMG, sorry Victoria. Sabi ni Evelyn na ngayon ay parang maiiyak na. I didn't mean to be rude. Siguro pagod lang ako sa flight at na-overwhelm lang ako na may matutuluyan ako. Sorry talaga if na-offend kita. Lumapit si Evelyn kay Victoria at nagkunwaring nahihiya. Roman, sorry din. Di ko gusto mag-away kayo ni Victoria dahil sa akin. Sige, alis na lang ako kung talaga nakakaabala ako. No, Evelyn, stay ka lang. Love, tignan mo na. Nagsusorry na yung tao. Pagod lang talaga siguro siya. Huwag mo na siyang paginitan. Tiningnan ni Victoria si Evelyn. Kitang-kita niya ang bilis ng pagbabago ng ugali nito. Mula sa pagiging pilosopo, naging pa-victim bigla. Biglang naging ganun sa harap niya. At alam niya bilang isang reporter. Plastic ang ginagawa ng babae. Alam na alam ni Victoria ang amoy ng isang plastic. Fine. 1 buwan, Roman. 1 buwan lang. Habang nag-aayos ng gamit si Victoria, narinig niya ang mahinang bulong ni Evelyn sa labas. Ang tapang pala ng fiancé mo, Roman. Nakakatakot. Hindi kumibo si Victoria pero ang kanyang kamao nakakuyom. Alam niyang simula pa lang ito. Yung mabait na Evelyn na pinapakita ngayon maskara lang. At sigurado si Victoria na siya ang magtatanggal niyon. Makalipas ng 2 linggo, may nakita si Victoria na hindi niya makakalimutan. Papunta na sana siya sa kusina para kumuha ng tubig nang mapatigil siya sa gilid ng living room. Nakita niya si Roman na nakaupo sa sofa habang si Evelyn nakatayo sa likuran niya. Dahan-dahang minamasahe ang balikat ng lalaki. Ang nakapagtataka ay ang paraan ng pagbulong ni Evelyn sa tenga ni Roman. Sobrang lapit na halos magdampi ang kanilang balat. Napansin ni Victoria kung paano hinawakan ni Roman ang kamay ni Evelyn. Bahagyang pinisilito habang nakapikit. Walang pinsan ang gumagawa niyon. Nang mapansin nilang nakatayo siya sa malayo, mabilis na lumayo si Evelyn at sinabing nagpagpag lang ng damit si Roman. Ay, Victoria, nandyan ka pala. Masyado kasing mataas ang likod itong si Roman, kawawa naman kaya tinulungan ko lang. Nakangiting sabi ni Evelyn, pero may halong pang-aasar sa kanyang mga mata. Hindi kumibo si Victoria. Kinuha lang niya ang bag at dire-diretsong lumabas ng kondo. Ngayon, habang naghihintay sila sa loob ng van para sa susunod na coverage sa Quezon City,
Hindi nakatiis si Victoria. Nakaupo siya sa gitna ni Liza at Arthur, habang si Mang Berto nagbabasa ng dyaryo sa driver's seat. Kanina pa siya kinakabahan at di mapakali, kaya paminsan-minsan tinitignan ng labas ng bintana, parang may hinahanap o iniiwasan. Mang Berto, Arthur, Liza, may itatanong ako sa inyo. Mababa ang boses niya pero bakas ang bigat sa loob. Ano yun, madam? Mukhang seryoso yan Tungkol ba sa script o tungkol sa buhay? Biro ni Arthur, habang nililinis ang lens ng kamera. Tungkol sa bahay. May pinsan si Roman na dumating galing Dubai, si Evelyn. Doon muna tumira sa kondo namin, sa bakanting kwarto. Oh, okay naman pala May kasama ka na sa bahay kapag wala si Roman. Yun nga yung problema Bumuntong hininga si Victoria. Kasi parang kakaiba Kaninang umaga bago ako umalis, nakita ko silang dalawa sa sala. Sobrang lapit, Liza. Minamasahe ni Evelyn yung balikat ni Roman tapos nagbubulungan pa sila sa tenga. Nung makita nila ako, bigla sila nag-iba ng kilos. Tapos itong si Evelyn. Kung kumilos sa bahay, akala mo asawa ni Roman. Nabitawan ni Mang Berto ang dyaryo at lumingon sa likod. Victoria, sa edad kong ito marami na ako nakitang ganyang kwento Mahirap magbintang pero ang kutob ng babae madalang magkamali. Lalo na't live-in kayo. Dapat may respeto kung sinong bisita. Anong kilos ba nakikita mo, Victoria? Bukod sa masahe. Tanong ni Liza na ngayon interesado na rin sa kwento. Marami. Kapag nanonood kami ng TV, laging tumatabi si Evelyn kay Roman. Minsan, nakita ko si Evelyn sinusubuan si Roman ng prutas. Sabi pinsan daw kaya okay lang. Pero ang titig, Liza, iba Si Roman, laging tinatago ang phone niya kapag lumalapit ako. Tumawa ng mahina si Arthur. Pero hindi yung tawang nangaasar, kundi tawang may halong pag-aalala. Baka naman praning ka lang, Victoria. Reporter ka kasi. Kaya lahat na makikita mo, feeling mo may malalim na istorya o sabuatan. Hindi ako praning, Arthur. Alam niya naman kung paano ako mag-observe, di ba? At kapag tinanong ko si Roman kung kailan aalis si Evelyn, nagagalit siya. Sabi niya, wag daw ako maging masama, lalo na't pamilya niya yun. Pero sa totoo lang, kahit kailan di ko narinig ang pangalan ng Evelyn na yan sa loob ng 5 taon namin pagsasama. Ito ang payo ko sa'yo. Sa field, anong ginagawa natin bago tayo maglabas ng balita? Seryosong sabi ni Arthur habang tinatabi ang kamera niya. Nag-iimbestiga. Exactly. Huwag kang susugod ng walang bala. Kapag confrontation agad ang ginawa mo, ikaw ang lalabas na masama at praning sa paningin ni Roman. Magmumukha kang kontrabida. Mas lalo mapapalapit si Evelyn sa kanya dahil ikaw ang magiging way nila. So ano? Hahayaan ko sila maglandian sa harap ko sa loob mismo ng bahay ko? Di sa ganon. Observe muna, mag-reporter ka sa loob ng sarili mong bahay. Huwag kang magpakita ng selos o inis. Just act normal, okay? Obserbahan mo yung maliliit na detalye. Paano sila mag-usap, kapag akala nila wala ka, o kung saan talaga nanggagaling ang pera ni Evelyn. Kapag may sapat ka na ebidensya, doon mo sila i-confront. Para kapag binitawan mo si Roman, wala siyang may dadahilan, wala siyang lusot. Tama si Arthur. Pagsang-ayon ni Liza, kailangan mo ng solid proof. Mahirap yung hinala lang, baka baliktarin ka pa nila at sabihing baliw ka. Napaisip si Victoria. Tama ang mga kasama niya. Sa sobrang galit niya, nakakalimutan niyang gamitin ang galing niya bilang isang reporter sa sarili niyang buhay. Sakab, Victoria. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagbabayad sa kondo na yon. Ikaw ang nasa tama. Huwag mo ipakita na mahina ka o naapektuhan ka sa pinapakita at sinasabi ng Evelyn na yon. Panatilihin mo yung pagiging palaban mo Salamat, Mang Berto. Salamat, Arthur. Aniya. Medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang may mga taong naniniwala sa kanya. Wala yon. Basta kapag kailangan mo ng tagakuha na ebidensya, nandito lang yung camera ko. Biro ni Arthur para pagaanin ang loob niya. Pero sa ngayon, trabaho muna tayo. Oh, baba na. Nandito na tayo sa location. Bumaba sila ng van. Habang naglalakad patungo sa interview, pinagmamasdan ni Arthur si Victoria mula sa likuran. Alam niyang nahihirapan ang kaibigan, pero alam din niyang matapang ito. Sa buong coverage, nakatuon si Victoria sa trabaho. Ginamit niya ito para maibaling ang atensyon niya. Pero sa bawat sandaling tahimik siya,
Naaalala niya ang payo ni Arthur. Obserbahan ko muna. Aniya sa isip. Naisip ni Victoria kung magsisinungaling sila, paniguradong magkakamali rin ang mga ito. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin niyang walang matatakbuhan ng dalawa. Hindi na lang siya basta fiancé na nasasaktan. Siya na ang reporter na nag-aabang ng tamang pagkakataon. Victoria, ready ka na? Cue na tayo in 3, 2, 1. Sigaw ni Arthur. Humarap siya sa kamera, tinabi lahat ng sama ng loob at pag-aalinlangan. Nagsimulang magsalita ng matatag. Habang abala si Victoria sa coverage niya sa Quezon City, napuno naman ang ingay ang kondo niya dahil kina Roman at Evelyn. Wala na ang pagpapanggap. Wala na rin ang tawagang pinsan. Lumabas si Roman mula sa banyo, na tuwalya lang ang nakapulupot sa bewang. Parang wala lang nangyari. Si Evelyn ay nakahiga na sa sofa, nakaharap sa kisame, habang nilalaro ang mamahaling kwintas. Nakabibili niya lang gamit ang perang hiningi ni Roman kay Victoria noong nakaraang araw. Ano Roman? Hanggang kailan tayo magtatago dito? Naiirita na yan si Victoria. Kala mo kung sinong Reyna ko mag-utos. Reklamo ni Evelyn sabay tayo at lumapit kay Roman. Pinulupot ang kanyang braso sa leeg ng lalaki. Konting tiis na lang babe. Alam mo naman kailangan natin ng pangalan niya, di ba? Dahil sa pagiging sikat na reporter niya, hindi tayo pagdududahan ng mga supplier. Ang akala nila, ang perang dumadaan sa account ko galing sa mga sideline na racket ko na suportado niya. Tumawa na nakakaloko si Evelyn. Ang talino mo talaga. Sino ba naman mag-aakala na ang fiancé ng most trusted reporter sangkot sa pagpupuslit ng mga peking branded bags at alahas galing Dubai? At ang mas maganda pa, dito natin itinatago ang mga stock sa bakanting kwarto na yon. Yun nga ang dahilan kung ba't kailangan dito ko tumuloy. Kapag tinanong ako ng guard o ng admin kung ba't may mga boxes na dumarating, sasabihin ko lang na gamit mo yun galing abroad. Hindi sila maghihinala kasi pinsan kita. Pumasok silang dalawa sa bakanting kwarto na dapat sana para sa magiging anak ni na Victoria at Roman. Pero imbes na gamit pambata, puno ng mga plastic bags ang cabinet na may laman ng mga bawal na gamit. Sa ibabaw ng lamesa, nakakalat ang papeles na may pirma ni Roman. At bawat transaksyon, pangalan at address ng kumpanya ni Victoria ang ginagamit para magmukhang maayos at legal ang mga galaw nila. Di ka ba natatakot na baka halongkatin ni Victoria itong kwarto? Tanong ni Evelyn habang binubuksan ng isang box ng mamahaling relo. Hindi yan gagawin ni Victoria. Masyado siyang busy sa trabaho. Tsaka kapag sinusubukan niya magtanong, ginagawa ko siyang guilty. Sasabihin ko na wala siyang tiwala sa akin o kaya minamaliit niya yung pamilya ko. Effective yun. Tumitigil siya agad eh. Pagmamayabang ni Roman. Umupo si Evelyn sa gilid ng lamesa. Maya-maya nagsindi ng sigarilyo. Kahit na bawal man ni garilyo sa loob ng unit dahil ayaw ni Victoria ang amoy nito. Dapat lang, kasi kapag nahuli tayo siguradong damay ang karir niya. Yun ang alas natin. Hindi niya tayo pwedeng ipakulong nang hindi nasisira ang reputasyon niya. Yun nga ang plano. Kapag nakaipon tayo ng sapat na pera mula sa susunod na malaking shipment, aalis na tayo dito. Hahayaan natin siya sumalo na lahat ng problema kapag nakita ang mga papel na ito. Sabi ni Roman habang tinitignan ng isang folder. Excited na ako, babe. Sawang-sawa na ako sa pag-arte na mabait sa harap ng babaeng yon. Noong isang araw, muntik ko na siyang masampal ng Englishin niya ako. Kala niya kung sino siyang matalino. Inis na sabi ni Evelyn. Hayaan mo na siya. Ang importante pera niya ang ginagamit natin pangkain at panggastos. Habang pinapalaki natin to negosyo natin. Isipin mo na lang, siya ang sponsor ng future natin sa ibang bansa. Ani Roman at tumawa pa. Kinuha ni Evelyn ang kanyang cellphone at nag-check ng messages. Sabi ng contact ko support, parating na yung malaking batch sa Friday. Kailangan mong siguraduhin na wala si Victoria kapag dadating sa warehouse yung mga boxes. Madali yan, gagawin ko ng paraan. O kaya hihingi ako ng pera sa kanya pang out of town natin. Tapos sasabihin ko mauna na siya at susunod ako. Marupok yun sa akin eh. Konting lambing lang. Sunod-sunuran na ulit yun. Siguraduhin mo lang, Roman.
Kapag pumalpak ka, hindi ako ang babagsak. Hindi lang ako. Isasama ko kayong dalawa ng reporter mo. Pagbabanta ni Evelyn pero may kasamang pagtawa. Huwag kang mag-alala, babe. Kontrolado ko ang lahat. Ang akala ni Victoria, engaged kami para sa pamilya. Hindi niya alam, ginagamit ko lang siya para yumaman tayo na mabilis. Sabi ni Roman sabay yakap ng mahigpit kay Evelyn. Nagpatuloy silang dalawa sa pagbibilang ng kinita at pag-uusap kung anong susunod na gagawin. Hindi nila alam na sa bawat tawanan at kumpiyansa nila, mas lalo lang lumalakas ang hinala ni Victoria. Para sa kanila, parang laro lang ang lahat. At iniisip nilang si Victoria ay madaling paikutin. Hindi nila alam na siya mismo ang unti-unting naghahanda para tapusin ang larong sinimulan ng mga ito. Cheers! Para sa susunod nating milyon, Roman! Sabi ni Evelyn habang tinataas ang isang baso ng alak na kinuha niya sa bar ni Victoria. Cheers, babe! Sa susunod, hindi na natin kailangan ng kondo ng ibang tao. Samantala, pagod na pagod si Victoria na makauwi siya galing studio. Katatapos lang ng panggabing balita at ang tanging gusto niya lang, magtanggal ng sapatos at humiga. Pero pagbukas niya ng pinto ng kondo, nagulat siya sa nakita. Ang hapagkainan puno ng pagkain, may lechong manok, pasta at mamahaling wine. May mga kandila pa sa gitna na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa sala. Surprise! Welcome home, love! Bungad ni Roman. Nakasuot pa ito ng apron at may hawak na sandok. Malapad ang ngiti na tila walang kahit anong tinatagong sikreto. Ano to? May okasyon ba? Tanong ni Victoria habang binababa ang kanyang bag sa sofa. Lumabas si Evelyn mula sa kusina, may dalang mga baso. Wala naman, Victoria. Naisip lang namin ni Roman na bumawi sa'yo. Masyado ka kasing stress sa trabaho nito nakaraang araw. Kaya nag-prepare kami ng maliit na salo-salo para sa'yo. Oo nga, love. Tsaka gusto ko rin magpasalamat. Tsaka si Evelyn na rin, dahil pinatira mo siya dito. Sabi niya nahihiya na raw siya sa'yo eh. Kaya nagambag siya ng pagkain natin ngayon. Dagdag ni Roman sabay hila ng upuan para kay Victoria. Maupo ka na, kain na tayo. Umupo si Victoria at tahimik na pinanood ang dalawa. Napansin niya kung paano asikasuhin ni Evelyn si Roman. Si Evelyn ang naglalagay ng pagkain sa plato nito. At si Roman naman, parang sanay na sanay sa ganong klaseng trato. Sa bawat galaw nila, kitang-kita ang pagiging komportable sa isa't isa. Isang uri ng closeness na hindi mo basta makikita sa magpinsan lang. Masarap ba, Victoria? Ako nagluto ng pasta na yan. Special na recipe ko yan mula sa Dubai. Ayos naman. Maikling sagot ni Victoria. Ang dami yata nitong pagkain. Mukhang mahal yung inabot nito ah. Evelyn, sigurado ka bang okay lang na gumastos ka ng ganito kalaki? Kala ko ba naghahanap ka pa ng kondo? Ay, don't worry. May naipon naman ako, tsaka maliit na bagay lang ito kumpara sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Di ba, Roman? Oo naman. Isang pamilya tayo rito, di ba? Sabi ni Roman habang kinukuha ang kamay ni Victoria sa ibabaw ng lamesa para pisilin ito. Habang kumakain pa na yung kwento ni Evelyn tungkol sa kanyang naging karanasan sa ibang bansa. Pero habang nagsasalita, napansin ni Victoria ang titigan ng dalawa. May mga tawa silang parang may ibig sabihin. Nga pala, Victoria, baka mamaya o bukas may dumating na mga delivery dito para sa akin. Mga gamit ko lang yun na ipinadala ko bago umuwi. Huwag kang magulat kung malalaking box yun ha. Marami kasi akong binili na pasalubong para sa mga kamag-anak namin. Pasalubong? Akala ko ba rito ka muna hanggang makahanap ka ng kondo? Bakit dito mo ipapadala sa lahat? Wala pa kasi akong permanenteng address di ba? Sabi ni Roman, okay lang naman daw dito muna ilagay sa bakanting kwarto. Malaki yung space, di naman siguro nakakaabala. Sagot ni Evelyn nang may halong pilit na lambing. Roman, di ba ang usapan natin para sa baby yung kwarto na yon? Inayos natin yun, di ba? Love, sandali lang naman yun Habang di pa natin nagagamit para sa baby, itabi muna natin yung mga gamit ni Evelyn. Tulong na rin natin sa kanya habang nagsisimula siya ulit sa Pilipinas. Huwag ka naman masyadong mahigpit. Pinsan ko naman yan. Pinilit ni Victoria na ubusin ang pagkain, kahit parang bumabara ito sa kanyang lalamunan. Hindi niya gusto ang nangyayari.
Parang dahan-dahan siyang sinasakop sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Victoria na maliligo muna. Habang nasa loob ng banyo, narinig niya ang mahinang tawanan ni Roman at Evelyn sa labas, malapit sa pintuan ng banyo. Sabi ko sa'yo papayag yun eh. Konting lambing lang sa pagkain. Napao agad tungkol sa gamit. Galing ko bang umarte? Mukhang naniwala naman siyang pinsan mo talaga ako. Konti na lang makukuha na natin ang gusto natin. Nanigas si Victoria sa loob ng banyo. Doon niya natuluyang naintindihan ng lahat. Kung anong ibig sabihin ng lahat ng pinapakita nilang bonding. Hindi yung simpleng pakikisama o pasasalamat. Plano yun. Para mapasunod siya. Para pumayag siya sa kung anong balak nilang gawin sa bakanting kwarto. At malinaw sa kanya na simula pa lang yun. Lumabas si Victoria ng banyo na parang walang narinig. Nakita niya ang dalawang seryosong nag-uusap sa sofa pero agad tumahimik nang makita siya. Oh love, pahinga ka na. Kami na ni Evelyn na magliligpit dito. Alam kong pagod ka sa studio. Malambing na sabi ni Roman. Sige, salamat sa hapunan. Pagpasok niya ng kwarto, sumandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Ang mga tawa ni Roman at Evelyn. Mula sa labas ay masakit sa tenga niya. Doon niya naisip na hindi na pwedeng maghintay pa. Kailangan niya ng kumilos. Kung akala ni Roman at Evelyn na kontrolado nila ang sitwasyon, nagkakamali ang mga ito. Reporter siya at alam niya kung kailan siya ginagawang tanga at ginagamit ng sarili niyang mga kasama sa bahay. Maaga pa lang, nasa field na sina Victoria para sa isang coverage tungkol sa trapiko sa port area. Habang nag-aayos si Arthur ng tripod, tumunog ang cellphone ni Victoria. Isang text mula sa isang confidential source na matagal niya nang kakilala sa Bureau of Customs. Victoria, may illegal shipment na ilalabas sa Warehouse 14 ngayon. Luxury items galing Dubai pero sinabing bilang mga tela, ang malala pangalan mo ang ginamit ng consignee. Napatayo si Victoria sa pagkakasandal sa van. Kumunot ang kanyang noo. Pangalan ko? Paano gagamitin ang pangalan ko? Oh Victoria, ba't namutla ka dyan? Arthur, ligpitin yung mga gamit. May bago tayong tip. Warehouse 14 ngayon na. Utos ni Victoria na tila nawala lahat ng pagod sa katawan. Ha? Pero hindi pa tayo tapos mag-interview dito. Tanong ni Liza. Cancel mo muna yan, mas malaki to. May gumagamit ang pangalan ko sa isang illegal shipment. Tara na! Dahil sa seryosong tono ni Victoria, hindi na nagtanong pa ang tatlo. Mabilis na nagmaneho si Mang Berto patungo sa malayo at tagong bahagi ng lugar. Pagdating sa Warehouse 14, pinarada nila ang van sa likod ng malaking container para hindi sila mapansin. Liza, maiwan ka dito sa van. I-monitor ang communication lines natin. Huwag kayong lalabas hanggat di ko sinasabi. Utos ni Victoria. Dahan-dahang gumapang si Arthur at Victoria patungo sa isang butas sa bintana. Sa gilid ng warehouse, naroon na siya habang si Mang Berto nag-aabang sa loob ng sasakyan. Arthur, i-ready mo yung mahabang lens. Kunan mo ang bawat detalye. Sa loob, nakita nila ang ilang mga lalaki na nagbababa ng malalaking kahon mula sa isang truck. Maya-maya, may isang pamilyar na boses ang narinig. Isang babaeng tumatawa habang may hawak na folder. Sino yun, Victoria? Parang kilala ng lahat ng tao rito ah. Tanong ni Arthur habang nakasilip sa viewfinder ng kamera. Dahil hindi pa naman nakikita ni Arthur si Evelyn sa personal, wala siyang idea kung sino ito. Natigilan si Victoria. Si Evelyn. Nakasuot ito ng leather jacket at boots. Malayo sa itsura ng babaeng galing Dubai na tila walang alam sa mundo. Si Evelyn yan, Arthur, ang sinasabing pinsan ni Roman. Nanginginig ang boses ni Victoria sa galit. Ginamit ni Arthur ang zoom ng kamera. Sa screen, malinaw ang nakita na header ng dokumento na hawak ng babae. Victoria V. News Production. Special Cargo Clearance. May peking pirma pa ni Victoria sa ibaba. Ginamit nila yung pangalan ko para magbukang legal ang mga gamit na to? Sa totoo lang, halos mawala ng boses si Victoria sa tindi ng sakit na nararamdaman. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang itim na kotse ang pumarada sa loob mismo ng warehouse. Bumaba ang driver at agad lumapit kay Evelyn, si Roman.
Lumapit si Roman kay Evelyn at hinalikan ito sa labi. Isang halik na puno ng pagnanasa. Hindi para sa magpinsan. Nagyakapan ng dalawa habang tumatawa sa harap ng mga kahon ng smuggled goods. Babe, ayos na ba lahat? Yeah. Habang abala si Victoria sa trabaho, hindi niya alam na ginagamit dati ng pangalan niya para kumita. Kapag lumabas na peke ang pirma niya, siya ang masisira. Wala siyang magagawa dahil address niya nakalagay. Sabi ko sa'yo, konting acting lang sa hapunan kagabi. Naniwala na ang tanga. Kala niya, okay na ang lahat pero mali siya. Sa labas ng warehouse, naramdaman ni Victoria na parang gumuho ang kanyang mundo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng 5 taon. Ang lalaking pinapakain niya sa sariling kondo. Hindi lang pala siya niloloko sa relasyon, kundi balak pa siyang ipakulong. Victoria, okay ka lang? Mahinang tanong ni Arthur. Kitang-kita niya ang luha sa mga mata ng babae, pero mabilis itong pinunasan ng reporter. Nakuha mo ba lahat, Arthur? Ha? Ang boses nito'y walang emosyon. Tanging galit lang ang natira. Lahat, Victoria. Mula sa halik nila hanggang sa dokumento may pangalan mo. Malinaw na malinaw ang video. Mabuti, balik tayo sa van. Pagdating nila sa van, hingal na hingal si Victoria pero matalim ang tingin. Agad siyang lumingon kay Liza. Liza, i-contact mo ang PNP anti-smuggling. Ngayon din. Sabihin mo may illegal na operasyon sa Warehouse 14. Pero sabihin mo maghintay sila ng signal ko bago pumasok. Ha? Victoria, ano nangyari? Ginamit ni Roman ang pangalan ko para sa smuggling, Liza. At ang pinsan niya kabit niya pala. Pinaplano nilang isabit ako sa krimen nila para makatakas sila sa ibang bansa. Mabilis na paliwanag ni Victoria habang inaayos ang kanyang earpiece. Akala niyo bulag at tanga ako. Di niyo kilala ko sinong kinakalaban niyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang mikropono at inihanda ang sarili. Kahit masakit ang dibdib niya, nangingibabaw ang pagiging professional niya. Siya ang biktima rito, pero siya ang kukuha ng hustisya. Mang Berto, ihanda ang makina. Arthur, set up ang live streaming equipment. Liza, tawagan ang station. Sabihin mo may breaking news tayo na hindi nila pwedeng palampasin. Sabihin mo, ito ang pinaka-importanting balita sa karir ko. Victoria, sigurado ka ba? Masisira sila ng sobra nito. Sila ang sumira sa sarili nila, Arthur. Ako? Magbabalita lang ako ng katotohanan. Simulan na natin ang palabas. Ang warehouse na dapat ay tagumpay nila. Ngayon, magiging lugar ng kanilang pagkatalo. Nakapila si Victoria sa harap ng kamera. Nakatingin sa warehouse. Ang hapunan kagabi sana ay pagkakataon ni Roman para magsabi ng totoo. Pero pinili nitong lokohin siya. Wala nang atrasan. Live! In 3, 2, 1! Signal ni Arthur. Nakatayo si Victoria sa harap ng warehouse. Hawak ang mikropono nang may madiing kapit. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa isang tagwat illegal na warehouse support area kung saan kasalukuyang nagaganap ang isang malaking smuggling operation. Pero ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa pagtataksil at paggamit sa pangalan ng inyong lingkod. Sa loob ng warehouse, narinig ni Roman at Evelyn ang ingay sa labas. Nagmamadali silang lumabas para tignan kung anong nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Roman nang makita ang pamilyar na van ng news team at si Victoria na nagsasalita sa harap ng kamera habang may mga ilaw. Victoria, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Roman. Namutla siya na mapagtantong naka-live ang kamera. Hindi huminto si Victoria sa pagbabalita. Gaya ng nakikita ninyo, lumabas na ang isa sa mga utak ng operasyong ito. Si Roman, ang lalaking inakala ko magiging asawa ko. Kasama niya ang babaeng pinakilala niyang pinsan na si Evelyn. Tumigil kayo! Patayin niyo ang kamera! Sugod ni Evelyn. Wala na ang mapagkunwaring bait niya kagabi. Anong drama to, Victoria? Kala mo ba sisikat ka sa mga ginagawa mo? Humarap si Victoria sa kanila habang nananatiling nakatutok ang kamera ni Arthur. Drama? Sinasabi mo, Evelyn, ginamit niyo yung pangalan ko para magpalusot ng mga illegal na shipment. Kala niyo hindi ko malalaman? Tumawa ng malakas si Evelyn. Isang tawang punong-puno ng pang-aasar. Imbes na matakot, lumapit pa siya kay Roman at yumakap sa braso nito. Gulong-gulo? Victoria,
mukha kang leon na nanununggab ng biktima. Fierce! Pero in fairness, bagay sa'yo yung gulo-gulong buhok ah. Mukhang high fashion editorial ng galit na reporter. Sa susunod na assignment natin, baka katakutan ka na ng mga politiko. Isang tingin mo lang, aamin na sila sa korupsyong ginagawa nila na baka masabunutan mo rin kaya takot sila sa'yo. Ewan ko sa'yo. Pero salamat na wala konti yung bigat. Oo yan, sabi sa'yo eh. Di bagay sa'yo yung drama. Mas bagay sa'yo yung tumitindig laban sa mga manluloko. Kinuha niya ang bag niya at humarap muli kay Victoria. Mauna na ako para makapagpahinga ka. Pero bago ako umalis, gusto ko malaman mo na proud ako sa'yo. Hindi dahil sa gulo kanina, kundi dahil kahit masakit, pinili mong gawin yung tama. Salamat ulit, Arthur. See you bukas sa station? Oo naman. Huwag ka mag-alala. Ako ang bodyguard mo doon. Baka mamaya sugurin ka ng mga fans mo dahil sa viral video mo. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kay Victoria. Pero mas mabigat ang kinakaharap ni na Roman at Evelyn. Dahil sa kumpletong ebidensya nakuha ni Arthur sa warehouse, mula sa video ng pag-amin nila hanggang sa mga peking dokumentong may pirma at pangalan ni Victoria, wala na silang nagawa sa korte. Napatunayang guilty ang dalawa sa kasong smuggling at falsification of documents. Kasabay nito ang isinampang kaso ni Victoria para sa iligal na paggamit ng kanyang pangalan at address. Nang basahin ng hatol, malinaw sa TV ang itsura ni Evelyn na puno ng galit at takot habang dinadala sa kulungan. Si Roman naman ay tahimik, nakayuko at hindi makatingin sa kamera habang inaaresto. Samantala, tuluyang umangat ang karera ni Victoria. Ang paglalantad niya sa sariling fiancé ay naging patunay ng paninindigan niya bilang reporter. Kinilala siya ng network bilang Reporter of the Year, matapos niyang piliin ang trabaho kesa sa personal na emosyon. Mas nakilala si Victoria sa buong bansa. Hindi na lang siya reporter na nagbabalita, siya na ang mukha ng mga kwentong may pananagutan. At sa bawat coverage niya, malinaw kung saan siya nakatayo. Iniwan niya na ang babaeng nasaktan ng pag-ibig. Ang naiwan ay isang reporter na alam ang halaga ng kanyang pangalan at trabaho. Dahil sa mataas na rating sa mga report ni Victoria, mas naging abala ang schedule niya. Sa loob ng 5 taon, mas tumibay ang pangalan niya sa industriya. Hindi na lang siya ordinaryong reporter at madalas na siyang pinagkakatiwalaan sa mahihirap at sensitibong coverage. Sa bawat tagumpay niya, may isang taong laging naroon, si Arthur. Siya ang permanent cameraman ni Victoria. Kasama sa lahat ng fieldwork, siya rin ang unang nagsasabi kapag may mali sa delivery, sa script o sa ginagawa niya sa harap ng kamera. Pero kahit nasikat si Victoria, mas lalo sila naging aso't pusa ni Arthur. Walang araw na hindi sila nagbabangayan sa loob ng van. At ito ang naging paboritong panoorin at pakinggan ng kanilang buong team. Isang tanghali, habang pupunta sila sa isang coverage sa Batangas, hindi na naman nagkasundo ang dalawa sa loob ng van. Arthur, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo yung pag-setup ng ilaw? Masyado ako mukhang maputla sa huling preview natin. Reklamo ni Victoria, habang nag-aayos ng lipstick gamit ang maliit na salamin. Victoria, sa ganda mong yan, kahit anong ilaw bagay sa'yo. Masyado ka lang perfectionist. Cinematic drama ang tawag doon. Cinematic drama mo mukha mo. Mukha ka multo sa screen. Kayo talagang dalawa? Para kayo mag-asawang lagi nag-aaway. Sa harap ng mga anak ninyo. Sa 5 taon na kasama ko kayo sa van na to. Alam ko na ang ending yan. Anong ending, Mang Berto? Di sa simbahan ng tuloy nyo. Aminin nyo na kasi. Hindi nyo kaya mabuhay nang wala ang isa't isa. Napatili naman si Liza at tinusok-tusok ang tagiliran ni Victoria. Look, Arthur at Victoria, isang sulip mo lang oh. Alam niya na kung anong kailangan mo. Tubig? Coffee? Jacket? Ready yan lagi. Tumahimik ka nga, Liza. Masyado ka nananaginip. Sus, kunwari ka pa, Victoria, pero pansinin mo. Kapag may ibang lumalapit na lalaki kay Victoria, biglang nagiging bodyguard tong si Arthur. Ang sama lagi ng tingin. Bagay naman kayo, Victoria. Yung isa mataray na reporter, yung isa makulit na cameraman. Perfect match. Dagdag pa ni Mang Berto. Kayong dalawa talaga. Magmaneho ka na nga lang, Mang Berto, at ikaw lang sa asikasuhin mo yung interview schedule natin. Di ko ano-anong ginagawa nyo. Ani Victoria.
Pero sa lahat sa loob ng van, nauwi sa tawanan. Kinabukasan, pagkatapos na isang mahabang shift, hindi pang aasarang narinig ni Victoria mula kay Arthur. Lumapit ang lalaki ng seryoso. Inaya siya nito mag-unwind sa Tagaytay. Dahil sa pagod at stress, pumayag si Victoria. Habang nakatanaw sila sa Taal Volcano, dinaramdam ang malamig na hangin, biglang naging tahimik si Arthur. Wala na ang makulit na cameraman. Ang harap ni Victoria, napakaganda. Ngunit bigla niyang tinignan ng lalaki at napansin na punong-puno ito ng kaba sa dibdib. Victoria, 5 taon na tayo magkasama sa hirap at ginawa. Siguro naman, nararamdaman mo na kung ba't hindi ako umaalis sa tabi mo, di ba? Arthur, gusto kita, Victoria. Noon pa. Gusto ko sanang hingi ng permiso mo eh. Pwede ba ako manligaw? Gusto kong patunayan na hindi lang ako cameraman mo, kundi lalaking handa maging kasama mo habang buhay. Huminga ng malalim si Victoria. Matagal niya nang nararamdaman ito pero ngayon, naging mas malinaw ang lahat. Umiti siya ng matamis. Oo, Arthur. Pinapayagan kitang manligaw. Let's get to know each other more. Makalipas ang ilang linggo, naging rutina nila ang mag-date kada pagkatapos ng trabaho. Isang gabi, dinala ni Arthur si Victoria sa isang arcade. Hoy Art, ang daya mo. Ba't ang bilis mo mag-shoot ng basketball? Galing to sa focus, Victoria. Practice makes perfect. Kapag natalo kita, lilibre mo ako ng ice cream ah. Asa ka. Panoorin mo to. Buong lakas nag-shoot si Victoria, pero sa huli, tawa pa rin sila ng tawa matapos ang laro. Maya-maya, bumili sila ng ice cream at kinain habang naglalakad sa loob ng mall. Sino mag-aakala na ang most trusted reporter ng bansa mahilig pala sa racing games? Napapailing si Arthur dahil tuwang-tuwa ito sa nakikita. Alam mo, ikaw kung makapangasar ka, nakakainis ka rin no? Pero sino rin mag-aakala na ang pinakamahusay na cameraman natatalo ng babae sa air hockey? Balik ni Victoria. Pinagbigyan lang kita. Baka kasi umiyak ka kapag natalo ka. Kapal mo talaga, no? Makalipas ng 7 buwan, masaya pa rin sila. Walang pressure, walang panloloko, punong-puno ng tawanan, suporta at pag-unawa ang samahan nila. Ngunit dumating ang araw na naisipan ni Victoria na subukin ang pasensya ng lalaki. Alam na ni Victoria ang sagot, pero gusto niya munang makita kung hanggang saan tatagal si Arthur. Buong araw niya hindi kinausap ito sa trabaho. Kahit sa loob ng van, hindi siya tumitingin dito. Kapag nagtatanong si Arthur tungkol sa camera angles, maikli lang ang sagot ni Victoria o tumatango siya ng walang salita. Victoria, may problema ba? Hindi sumagot si Victoria at dire-diretsyong naglakad patungo ng sasakyan. Victoria, mag-usap naman tayo. 7 buwan na tayo maayos as bigla ka nagkakaganyan. May nagawa ba ako mali? May bit-bit pang paboritong sunflowers si Arthur para ibigay kay Victoria. Sabihin mo naman, susuyuin kita. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang ako deadmahin ng ganito. Huminto si Victoria hindi para humarap, kundi para i-compose ang sarili niya. Ilang sandali hinawakan siya ni Arthur sa balikat at dahan-dahang hinarap dito. Arthur, tumigil ka na. Nabitawan ni Arthur ang sunflowers. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Ang mga mata niya'y dahan-dahang namula. Sa tindi ng pagod, puyat at ang takot na baka mawala ang babaeng pinakamamahal niya, biglang may pumatak na luha sa kanyang pisngi. Bakit, Victoria? Pagod ka na ba sa akin? May kulang pa ba? Humikbi na si Arthur. Ginawa ko naman lahat eh. Sinusuyo kita araw-araw. Tinitiis ko yung sungit mo dahil mahal kita pero bakit mo ako pinapatigil? Humarap si Victoria at nagulat na makitang umiiyak ang lalaki. Bakit ka umiiyak? Iyakin ka pala talaga? Eh kasi, pinapatigil mo na ako. Masakit kaya? 7 buwan kong pinaghirapan to. Tapos ganito lang. Sagot ni Arthur habang pinupunasan ng luha gamit ang kanyang braso. Pero hindi ito tumigil.
Napahalakhak ng malakas si Victoria. Nilapitan niya si Arthur at hinawakan na magkabilang pisngi nito. Kaya ko sinabing tumigil ka na sa panliligaw kasi sinasagot na kita. Sinasagot na kita, Arthur. Boyfriend na kita kaya tumigil ka na sa panliligaw dahil tayo na. Napatulala si Arthur. Ang luha niya ay parang tumigil din sa gulat. Ano? Seryoso? Hindi mo na ako pinagtitripan? Oo nga. Sabat kita pagtitripan. Pero grabe ka ha. Di ko akalain na ang bodyguard / cameraman ko iyakin pala. Talagang tatawanan kita habang buhay dahil dito. Nakakainis ka naman, Tori eh. Pinakaba mo ko ng sobra. Pero mahal na mahal kita. Pangako, walang smuggling, walang peking perma, lalong walang kabit. Ikaw lang hanggang dulo. Dapat lang no, kapag ginawa mo yun alam mo na mangyayari. I-expose din kita sa buong bansa. Sa pagtatapos ng kwento nila, napatunayan ni na Victoria at Arthur na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa matatamis na salita, kundi sa pagiging tapat at pagtitiwala sa isa't isa. Si Victoria na minsan nasaktan at niloko. Natagpuan ang kanyang kakampi sa tabi ni Arthur sa bawat araw ng trabaho. Mula sa asot pusang bangayan hanggang sa paggawa ng mga pangarap, napatunayan nila na ang pinakamahalagang bagay na maibibigay nila sa mundo ay ang kanilang totoong pagmamahalan. Sa wakas napatunayan nilang ang tagumpay ay hindi lang sa nakaraan, kundi sa pagtulong sa isa't isa sa pagsama sa hinaharap. Dahil sa katotohanan at pagmamahal, doon talaga nagsisimula ang tunay na kasiyahan. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang, Traidor na Mister, Pinakilalang Pinsan ang Kanyang Kabit. Written by Zephyriel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw. Hanggang sa uulitin po. Paalam!